pointers upang mabigyan ng kasagutan ang ating mga katanungan na hindi natin sure dito sa content creation. Noong una, ang ginagawa ko ay magtanong sa mga sikat na content creators, ngunit malamang ay hindi ka mabigyan agad ng kasagutan dahil sa marami na silang followers. At kung mabigyan ka man ng pansin, just a 1% chance lamang. Kaya matagal ang sagot or wala talagang kasagutan. Ang aking learnings ay ganito. Ginawa ko ay mag-search ka. Ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong search. Nandiyan naman si Mita AI, pwede kang magtanong sa kanya directly sa chat. Ang pangalawa ay pwede rin mag-search sa Google or maraming YouTube na tutorial. Sa halip na maghintay ka lang ng mga kasagutan sa mga kapwa content creators na hindi ka naman sigurado na ikaw ay mabigyan ng talagang pansin o mabigyan ng sagot. Kaya you should make your own search, your own na pagsisikap, struggle to answer everything na kung ano ang gagawin mo. Tulad sa akin, because of my restriction, anood ako ng mga YouTube na tutorial rin. Ngunit hindi naman lahat yun naging epektibo sa akin na tulad ng sinasabi na kapag nagkaroon ka ng R, ay request mo mga friends mo, 1, 2, or 3 friends, na kapag dumaan sa kanila ang notification ng post mo na show more, ito ay click nila. Hindi ito naging effective. At ganun din ang sa tutorial nila na sinasabi, kailangang i-delete mo muna yung sinasabi na mayroong false information, scam or frauds. Sa akin kasi, deleted na talaga. Wala akong ma-delete. It was removed by Facebook mismo. Actually, it's not really na ito ay mabigat ko na kasalanan kasi it's not my post. I just made a comment on a certain post na nahikayat ng more followers at nagbigay ng mga too good to be true na promises na katulad ng maraming stars, grocery, chikaw cost o ano pa man. Kaya yun ang ginawa ko talaga na ito sa dati. Ano pa yung mga sabi ng mga content creators na oo nga na pwede ka raw pindutin mo raw yung submit a dispute. Panindigan mo na yung post mo ay wasto. Sa akin, hindi naman yung post ko. Kaya, paano ko panindigan? Panindigan ko yung comment. Nawala na nga. No? O submit a dispute for review. Pwede rin daw ganun, ipa-review mo yung account mo dahil o yung post mo dahil merong iba na talagang bumalik naman dahil nag-request sila ng review. Lahat na yun ay mga strategies upang maibalik ang ating profile recommendation, ganun din star icon at the full content monetization. Yung ganun. Ngunit ang talagang higit na naging epektibo sa akin ay ako mismo gumawa ng sariling hakbang na hindi na ako naghintay pa masa sa ibang big content creators in order to solve whatever issues or ano man yung mga inquiry ko na katulad nga kung pwede ba akong mag-send ng stars sa sarili kong account, ito ba ay pinahintulutan. So you need just to have your own research. Ano man yung mga kasagutan, nandiyan lang talaga makikita natin o kung mayroon man tayong suliranin about synonyms na upang di tayo mag-spammy content, we can always open our dictionary, our Google, on for synonyms. Mag-search ka para wag naman halos lahat ng comment mo ay pareho-pareho na lang in all content creators na
talagang common na ito. Usually, congrats, nice, good, ano pa nga ba, beautiful, mga ganun. So, dapat talaga ay nakapag-search tayo ng sarili nating ginawa talaga. Tayo na bago tayo umasa sa iba. Lalo na mayroong mga words na bawal talaga nating gamitin dahil in other languages, in other countries, it has a different meaning. Kaiba ang meaning niya. Ito ay naging hindi kasiya-siya. Kaya tayo ay magkaroon ng paglabag sa community standards. So, ito ang recapitulation ko upang tayo ay magkaroon ng agarang kasagutan sa ating ano man yung mga concern natin sa pagiging content creator, ay gagawa tayo ng sariling search. Do your own research for the answer.